Totoo po ba ang balita na 10K ang kita kay Lala Move araw-araw? Balak ko kasi kumuha ng hulugan. 10K araw-araw. Sana all 10K araw-araw. E paano kung kinapos ka ng panghulog mo sa isang buwan? Kailangan may pansuporta ka. May kukuwanan ka. Halimbawa, asawa mo may magandang trabaho, ganyan. Makakahiram ka ng pera sa kanya, ganyan. Kasi sabi ng iba, hindi daw nila ibibiyahe, ipapaboundary nila. Oo, yun na nga, papaboundaryhan mo. Araw-araw ka makukuha, magbaboundary sa'yo. Paano kung yung driver mo, pero kung may pangsuporta kayo, kapag naalanganin kayo, pwede. Bakit hindi? Napakagandang may ganitong sasakyan. Kasi pagka meron ka nito, di ba? Kumbaga, pag sarili mo na, natapos mo yung sasakyan, maginawa ka na kasi pabanjing-banjing. Pwede kang bumanjing. Nag-vlog ako, Pards Sama ka sa vlog ko. Hi guys! Ito mga Pards, may pahabol daw sila, sir. Pa-shoutout daw. Yan, kaya pa-shout. Ikaw muna to. Shoutout kay JC Ocampo. RJC Ocampo. Shoutout sa pamilya ko at sa girlfriend ko dyan, tsaka mga tropa Sikat na ako ko. guys! Ayun pala. Good day mga Pards! Today is another booking day na naman tayo. June 19 ngayon, Friday, 2026. Time check, 9:31 AM. First booking namin from Santa Monica going to Manila sa halagang 505. Ang layo ng pickup location ay 1.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Bababa talaga ng pamasahe ni Lala Move ngayon mga Pards. Papunta tayo ng Tondo, 505 lang yung pamasahe na nakuha natin. Meron nga kanina Gulod to Antipolo. Tinignan ko yung drop-off, 32 km. 768 lang yung pamasahe. Tatlong driver na nag-agawan. Hindi na ako sumali. Layo Kaya diskarte ngayon mga Pards, kahit mababa yung pamasahe, kuhanin mo na. Kasi pagka nag-abang ka na nag-abang, matatagalan ka, maubos yung oras mo. May lalabas na magandang pamasahe, kakaabang mo. Kaso, bihira din lumabas yung magandang pamasahe, mag-uunahan pa kayo. Kaya mangyayari, kung minsan maunahan ka, ayun na naman, hintay ka na naman ng matagal mga Pards. Gaya nangyari sa amin kahapon, ganun Tagal nang hinintay namin sa Manila. Naubos yung oras namin. Nakatatlong booking lang kami. Kaabang ng magandang pamasahe mga Pards. Tapos naunahan din tayo. Kaya sa palagay ko, ganun na ang diskarte. Bahala na. Kuha ka na lang ng kuha kahit mababa yung pamasahe. Sana may matira pa sa kita natin. Pero ganun talaga Dahil ito yung buwan ng mga matumal. Mababa talaga pamasahe nila alam mo ngayon. Tapos pagka nag-bare months na, dumami na ulit. Baka na siguro tataas ulit yung mga pamasahe natin. Tignan natin mga Pards. Tsaga-tsaga muna tayo sa mababang pamasahe ngayon. Pick up tayo mga Pards. First booking. Temi, ano dyan? Ren-ren? Ren-ren? Dito? Ren-ren? Dito na, sir? Yung pick up natin mga Pards. First booking. Mga monoblock kuan. Yung pick up natin mga Pards. Picture. Okay, papunta na kami sa may drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 14 km. Alright, let's go! May nag-comment mga Pards, kani-kanina lang. Sabi niya, totoo po ba ang balita na 10K ang kita kay Lala Move araw-araw? Balak ko kasi kumuha ng hulugan. Di po ba nakakaligaw pag malayo ang pupuntahan? 10K araw-araw. Sino ba may sabi sa'yo nun? Tanggalin mo yung 0. 1K araw-araw. Sana all 10K araw-araw yung nagsabi sa'yo nun. Marami na nga nag-ayawan mga Pards Sabi kasi sa kanila 3K araw-araw ang kitaan dito. Tapos ikaw magdisimula ka ngayon na 10K araw-araw ang nagsabi sa'yo. Hindi mga Pards, walang halong biro. Mahirap na talaga kay Lala Move, lalo na loan. Ang L300 yata nasa 20K monthly niyan Pag-isipan nyo muna kung may pang-suporta kayo. Yun ang masasabi ko kapag kukuha kayo ng sakyan, kailangan may pang-suporta kayo. Kasi hindi natin masasabi araw-araw kitaan dito kung maganda o pangit paano kung kinapos ka ng panghulog mo sa isang buwan? Kailangan may pang-suporta ka. May kukuwanan ka. Halimbawa, asawa mo may magandang trabaho, ganyan. Makakahiram ka ng pera sa kanya, ganyan. Kasi sabi ng iba, hindi daw nila ibibiyahe, ipapaboundary nila. Oo, yun na nga, papaboundaryhan mo. Araw-araw ka makukuha, magbaboundary sa'yo. Paano kung yung driver mo, hindi kinaya yung boundary, halaga ng boundary na gusto mo? Kailangan kasi mapag-boundary
siya, may kikitain din yung driver mo. Kasi once na wala nang kinikita yan, lalayasan kanyang driver mo, mga pards. Eh paano kung 5 araw, wala kang nakuha driver, sa loob ng 5 araw na yun, malaki na yun, mga pards. Sabi mo magtabi ka ng 1K, di 5,000 na yun sa 5 araw. Saan mo pupulutin yung 5,000 na ipagtatapal mo doon sa boundary na nawala kasi nga wala kang driver, di ba? Pero kung may pang-suporta kayo, kapag naalanganin kayo, pwede. Bakit hindi? Napakagandang may ganitong sasakyan. Kasi pagka meron ka nito, di ba? Kumbaga, pag sarili mo na, natapos mo yung sasakyan, maginawa ka na kasi pa-banching-banching. Pwede kang bumanching. Kaya namin, sarili namin sasakyan namin. Kahit na maliit lang kitain mo sa isang araw, walang problema kasi wala tayong hinahabol na kota. Kaya okay din pag kami sasakyan kayo na ganito. Kasi, halimbawa, gusto nyo mamasyal, pwede kayo mamasyal. O pang negosyo, kunwari may mga bigasan ka, may itlugan ka, o grocery, pwede mong panghakot. Or pag wala kang trabaho, nag-vlog ako, pards sama ka sa vlog ko. Hi guys! Kaya ko ako sticker. Sige. Okay. Ayun nga, maganda rin yung may sarili ng sakyan, mga pards, kasi marami rin purpose to pagka meron kang ganito. Kaya nasa inyo na lang, diskarte, sipag, tsaka tsaga. Kung talagang kaya nyo yung ganun, why not, di ba? Kumuha kayong sasakyan, mag-loan kayo. Pero wag nyo asahan na madali ang laban dito pagka nag-loan kayo ng sasakyan. Yun ang mapapayo ko sa inyo. Kasi iba, ganun din ang mindset nila madali. Sige, ingat. Kasi iba ganun ginagawa mindset nila, madali, kayang-kaya, ganyan. Kaya pagdating dito, nahirapan na, ayaw na, binabalik ng sasakyan. Kaya kailangan mindset natin ay mahirap. Kailangan mong pagtyagaan at paghirapan. Mababas na naman tayo nito, mga pards. Ganun kasi pagka sinasabi ko mahirap, lalo na yung mga gusto mong mag-loan kumuha ng sasakyan, binabas ako nagagalit sa akin sumasama yung loob nila. Hindi naman sa sa dildismaya ko kayo, mga pards. Kumbaga, pinapayuhan ko kayo na ready kayo pagka kumuha kayo ng sasakyan. Sinasabi ko sa inyo yung totoo. Pag sinabi mo yung totoo, masakit Parang ganun. Totoo lang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo gusto masaktan. Kaya good luck na lang sa atin sa mga gustong maglalamove kagaya namin ni tatay. Nandito na tayo, mga pards, sa may Bagbag Quirino Highway. Another normal days na naman sa kalsada ng Quirino Highway. Pag ganitong traffic, normal to, mga pards. Pag walang traffic, it's a miracle. Drop off tayo, mga pards. First booking. Baba lang yung mga bangko. Ayun po yung kasampanan. Ayan, nababa na yung sir. Ito mas smart. Ayan na, mga pards, nababa na. Picture natin. First booking, mga pards, binigyan tayo ng 650. Yung ito sa rider, 50. Nag-tip siya 50. Yung 100 dito kay chairman, dyan sa may barangay 211, nagbigay ng tip kay tatay. Kaya may tip tayo ngayon na 150. Bababa kami ng Binondo, mga pards, dyan sa may Tomas Mapua. Kasi along Rizal Avenue lang din yung drop-off. Nasa gilid lang ng Rizal Avenue yung pinagdeliveran namin ng first booking. 11:30 na, mga pards. Kailangan bago mag alas 12, makakuha na kami ng booking. Kasi pag nag-break time na naman dito, ang hirap na naman kumuha ng magandang booking, mga pards. Kabisado ko na yung Binondo ganyan dito pag inabot ka na alas 12. Mahirapan ka na kumuha ng magandang booking. Kailangan mag-abang ka ulit ng alauna bago ulit dumagsa na naman yung booking niya. Kasi nag-break time yung mga tauhan nila, hindi sila nagbubook pag mga ganong oras pagka break time. Time check, 11:48 AM. May second booking na kami. From Manila going to Imus, sa halagang 1,172. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to, priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Kumuha na ako ng priority booking, mga pards. Kasi baka mag-break time na naman 11:51 na Wala na naman tayo makukuha. Mag-aabang na naman tayo hanggang alauna nito. Nung isang araw kasi, ganito nangyari sa amin. Abang kami ng abang na magandang pamasahe. Hanggang sa inabot kami ng break time, wala na kami nakuha ang booking. Inabot na kami ng alauna. Alauna medya na yata bago kami nakakuha. Pero mo, 11:30, nag-abang na kami. 1:30 na kami nakakuha ng booking. Kakaabang namin ng magandang pamasahe, wala talaga. Ang tumal, bihira lumabas yung magandang pamasahe. Pag may lumabas, nag-uunahan pa kami. Inaagawan ako, naunahan ako lagi. Pick up tayo, mga pards. Second booking. Yan na, mga pards, yung pick up natin. Second booking, picturean natin. Alright, mga pards, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 24 km. Alright, let's go! Drop-off tayo, mga pards. Second booking natin. Yan mga pards, pinapaba na yung items. Time check tayo, 2:13 PM. May nakuha na kaming pangatlong booking, mga pards. From Bacoor going to White Plains sa halagang 618. Ang layo ng pick-up location ay 3.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Tumawag si ma'am, sabi niya, mga pards, kung pwede daw ba gawin na lang na balikan yung booking.
Kasi pagdating na sa drop off, may pipick upin daw ulit, ibabalik daw sa kanila. Kaya dalawang bali dalawang booking. Pero isa lang yung niya binook niya. Siguro hindi niya alam i-set ng balikan yung booking. Kaya bali parang dalawang booking tayo. Dalawang 618. Tapos may sasabay daw na dalawa, yung tauhan daw nila. Yun ang mag-ano doon ng mga resibo eh. Kailangan daw yun doon. Sasabay natin, mag-additional pa mga parts. Pwede na rin, para hindi tayo maghanap ng mga booking. Hindi na tayo mahirapan, balikan lang naman. Pick up na tayo mga parts, pan third booking. Ayun, nasan pala nila yung pick up natin. Mga galon. Ayan ang mga parts, pick up natin, ang mga galon. Picturean natin. Oh. Picture. Ayan o, sila sir, pick up natin. Shoutout sir. Okay, na-pick up na namin yung pangatlong booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 35 km. Alright, let's go! Dito tayo dumaan mga pards sa may Evangelista. Hindi tayo nag-Terone. Dito kasi sa Evangelista, gusto tayo ng Cavitex. Tapos na-EX tayo. Baba tayo ng Magallanes exit. Tapos EDSA tayo. Dahil deliver natin sa may White Plains. Balikan to. Ginawa ng balikan yung book natin. 2:45 ng hapon mga pards. Baka saglit lang to. Saglitin lang namin tong biyahe na to. Bali matraffic pa lang ngayon mga pards sa may EDSA. Nagturo ng panibagong way si Google Map. Pinapadaan kami sa may C5 link. Cavitex muna tapos C5 link. Dire-diretso na tayo ng C5 Pasig. Patagos ng Ortigas. Doon yung pagdidilibiran natin sa may White Plains. Drop off tayo mga pards. Bale, 4:25 ng hapon kami dumating dito. Ayan, mababa na yung mga galon-galon. Ayan na mga pards, nababa na. Picturean na natin. Okay. Pagkatapos mababa mga pards, yung mga may laman na galon. Ngayon naman, dadalhin natin pabalik sa Bacoor yung walang laman na galon. Ayan. Dadalhin sir yung mga galon na walang laman. Pabalik natin ng Bacoor yung mga pards. Alright mga pards, pabalik naman ulit tayo ngayon ng Bacoor. Tapos na natin i-deliver yung mga galon-galon na chlorine yata yun. Ngayon pabalik kami. Walang laman na yung dadalhin namin pabalik ng Bacoor mga pards. Ang layo ng drop-off location ay 33 km. Alright, let's go! Mabilis lang sana to mga pards eh. Kaso traffic lang eh. Kaya matagal yung biyahe namin. Wala eh, halos ang dinaanan namin lahat sa may C5. Puro traffic mga pards. Hanggang makarating din sa may White Plains. Ganon din kasi pag dadaan tayo ng EDSA, matraffic din. Pero tinignan ko sa map, mas grabe yung traffic sa EDSA mga pards. Kaya sa C5 namin piniling dumaan. Ito, yung binagtas namin kanino sa White Plains. So, tama sa kaliwa ko, traffic. Ang haba ng traffic. Yung ETA natin, 1 hour and 16 minutes. Hapon na mga pards, 4:47 PM na. Traffic na ito papuntang Bacoor. Pero doon pa rin daan natin, mag-C5 link pa rin kami. Patagos ng Cavitex. Para mabilis-bilis tayo kahit papaano. Diyan lang tayo sa may C5, matatraffic. Bagong ilog yung tulay doon mga pards. Ayun na matraffic eh. Pero pagka nakalusot ka na doon, wala na. Dire-diretso na hanggang C5 link. Tapos Cavitex na yun. Bagong ilog na tayo mga pards. Itong dalawang mahabang tulay ng bagong ilog Pasig. Tawirin natin. Sa kabila Makati na yan. Ito Pasig pa to. Pagtawid dyan sa may tulay na yan, mahabang tulay, Makati na. Sa kaliwa, Pateros. Sa kanan, Makati. Ito na yung bagong ilog bridge. Tama ba tayo? Bagong ilog bridge to. Tayo yung mga naglalaki ang mga billboard dyan. Binigay tayong tinapay dyan tayo sa gilid. Nagugutom ka na ba? Nagugutom ka na? Ha? Hindi pa? Nagugutom? Saktong alas 6 mga pards, drop off na tayo. Nakabalik na tayo sa may Bacoor, Cavite. May mababa na yung mga galon. Ito mga pards, may pahabol daw sila sir. Pa-shoutout daw. Yun, kaya pa shout. Ikaw mo na to. Shoutout kay JC Ocampo. JC Ocampo. Shoutout sa pamilya ko at sa girlfriend ko dyan, tsaka mga tropa ko. Sikat na ako guys. Ayun pala.
Ingat po kayo, ingat guys. Okay. Salamat sir, salamat. Okay. Ngayon naman mga pards, hanap tayo ng booking pabalik ng Metro Manila o papuntang Quezon City. Nandito pa rin tayo sa may Bacoor, Cavite. Malapit sa Perona Highway. Palabas na kami. Ano to eh? Salinas Road o Salinas Village. Nandito kami ngayon. Ayan na mga pards, palubog na yung araw. Paano na? Sunset na. Kasi magsi 6:30 na. Yun mga pards, nakakita kami ng kainan ni tatay ng lugaw. Lugaw muna kami. Ayan o, lugaw, tsaka itlog, tokwat baboy. Pansin ni tatay, oh, may lugaw. Kain muna tayo. Gutom na eh. Nasa may ano pa rin tayo mga pards, Bacoor. Yung pangatlong booking namin mga pards, bali na doble yung pamasahe nun. Kaya may tip kami na 618. 618 yung pamasahe. Tapos may sumabay sa amin na dalawa. Bali 100 isang tao, 200 yun. Bali 200 yun mga pards, bayad sa may sabay. Kaya may tip tayo doon na 818 sa booking na yun. Nung second booking, uy may ano, Bacoor to Parañaque. Tapos yung first booking namin, may tip kami na 150 mga pards. Kaya may tip na kami ni tatay na 968 yung tip natin ngayon. Parang isang booking na rin yun mga pards. Nakatatlong booking pa lang tayo. Bali ano na yun. Naka-apat na booking na tayo kasi yung 968 na yun. Parang isang booking na rin yun mga pards. Sana swertein pa kami. Makakuha pa kami ng pauwi. Papuntang kahit Quezon City lang. Kahit na hindi sa amin mga pards. Ginanahan si tatay kumain. Kain, ubus na oh. Siya, order pa ng isa oh. Tapos kumain ng lugaw. Time check, 6:47 PM. May nakuha na kaming pang-apat na booking. From Bacoor going to Manila sa halagang 644. Ang layo ng pick-up location ay 6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick up tayo mga pards. Pang-apat na booking. Wala po ba kasama buhat siya? Wala. Doon na lang pagka nagpabuhat sila. Bakit ano yan, kuya? Na-action Nakakamera bike. yan. Kaya nga. Kapit yan. Ayan na mga parts, pick up natin, furniture, picture. Wala na, yun lang. Okay na po. Sige. Yun na lang po yung payment po. Okay, sige, thank you. Alright mga parts, na-pick up na natin yung pang-apat na booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 25 km. Alright, let's go! 8:35 PM mga parts, drop-off tayo. Ito, malaki. Baba lang natin itong mga sopa. Ayun na mga parts, baba na natin. Picture lang, picture. Ayun tayo konti, malaki. Okay. May nakuha pa tayong tip mga parts sa pang-apat na booking natin na yon. Bale, 683 yung booking. Kasama na yung Capitex doon. Ngayon, nagbayad si ma'am ng 1,000 bayad GCash. Kaya may tip tayo doon. Sabihin na lang natin na 300 pesos yung tip natin. Tapos kanina, 950 na, di ba? Pagsamahin natin yun. Bale, 1,250. Yung tip na nakuha namin ngayon mga pards. Yung dagdag income natin yun. Alright mga pards, tapos na kami magpa-diesel ni tatay. Bali mag-income reveal na tayo. Nakaapat na booking kami sa maghapon at ang kikita namin ay 2,344. Pagkatapos i-add natin dyan yung tip na nakuha namin na 1,250. Sabihin na natin naka 3,600 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 1,400 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,600 yun. 3,600 minus 1,600 equals 2,000 mga pards. Ayun, naka 2,000 kami na malinis sa maghapong biyahe namin ngayon. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alamog. Okay din mga pards, yung biyahe namin ngayon. Kasi nakachampa tayo ng mga dagdag pamasahe o dagdag bayad sa atin. Kaya okay lang din yung kinita namin ni tatay ngayon. Naka 2,000 kami. O paano, ayun lang. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.